Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At I know na na-bless po kayo sa ating worship service dahil sumako ang ating Panginoon sa ating pag-awit, pagbigay ng mga papuri at pasalamat sa Kanya. Kaya naman, isang papalakpan po natin ang ating Panginoon sa ating lahat. Ngayon, siyempre, maraming bago dito sa aking kaliwa. Kung bago lang. Medyo lang. Yan, welcome po sa ating Sunday service dito sa ating kaliwa. Ayan, sa mga kabataan dyan. Kahit po ay sa akin. Hindi ko alam sa dito. Yan, welcome po sa ating Sunday service. Yan, and meron din po tayong mga kabataan po na kababaitan. Yan, welcome din po natin. Yan, ito sa ating harapan. Ano pong pangalan nyo? Ating ganda? Pangalan doon. Dito sa atin, nakabayan na rin ang pangalan nyo. Yan, Jana. Sige po, palakpan natin ang Lord. Jana ba? Jana, welcome po sa ating Sunday service. Yan, kami po ay nagagalak na makasama natin sa aming panamaan. At sa kaniwa naman ni Auntie Jana, sino po sila? Ano pong pangalan? Ano pong name nyo? Justin. Hello, Justin. Ayan, palakpahan mo lang ng Lord sa mga Justin. At nakasama po
kanina si Ate Diana. Yan, pwede po kayo sa ating youth Bible study. Pwede po kayo kumain doon. Simpleng sharing, kwentuhan, may games, yan, sa mga kabataan. And then, si Ate, ang tawag na po? Oo, Ate, 8? 9. Okay, natanong mo naman ang kanina. 9, okay. Sa ano ba yan? Sa kids? Sa, ang tabi naman ni Ate Testing. Okay, yan, welcome po sa ating panambahan. At sa ating youth Bible study, mag-boy mo dito. At yan, kinatinahan ko po na ang lahat ay tumayo para magkamustahan man lang ang bawat isa. Sige po. Ang tanda, ang sukuhin ang tatanda, na ikay makita sa atis, ang pagkiling, iba kasama-sama, namin. Hindi siya, pinupuli siya. Kasarap ng piling mo dahil Saturday school, yan. Tuwing Sabado po, ng 3 p.m. 5 p.m. Welcome po ang ating mga kids, yan. And tuwing po, Saturday din po ginagawa mga practice ng ating praise and worship. Saturday, 7 p.m. to 9 p.m. And next po. Yan, Sunday service, yan. Yan, bali, mag-address po tayo ng time. Bali, yung ating Sunday service po is gagawin natin ng start ng ngayon po. Para lahat po ay maka-attend ng maaga and matapos po tayo ng maaga. Yan, bali, ngayon po i-announce po namin na ay po ay atin na ng 9 a.m. Pero din nga, dahil na hindi naman na-announce sa lahat, yan, sa mga nanonood sa screen, 9 a.m. na po tayo. Kasi pag nag-isa mo nakapag-start tayo nandiyan, no? Medyo alanganin na. Kaya yung iba na magutom, gusto nang umuwi. Kaya mag-start po tayo ng 9 a.m. And Swag Bible Study po, ginagawa din po yan tuwing Linggo. And depende rin po sa mga leader na nangunguna sa ating Bible Study. Yan, bali may Bible Study po tayo tuwing Linggo. Yan, may banda leader dyan po si PJ, si Brother PJ. And si Sister Dari, Sister Jay, and me. Kaya pwede po kayo mag-attend sa ating Bible study. Pamili na lang po kayo kung
gwapo ba, magandang gusto nyo makikita. Okay, yun. Youth Camp Sambales. Excited na po ba mga kabataan? Yun. Yan, masaya yan. Bali, gaganapin po yan sa May 15 hanggang 16. Welcome po ang mga kabataan at mga nanay. Pwede rin po sumama. Open ano po yan, open age. Ika nga, open age. Sorry, madam. No, it's gaming. Pwede po yung attendant. Sa ating Camp Diba Sambales, malapit na yan, May, no? Pwede na po kayo mag-serve kay Pastor Ray. Iyan nyo lang po si Pastor Ray, contact nyo lang po. Kung lahat po ng pamilya nyo ay sasama, yan, maganda po doon. And siguro naman yung iba rito nakasama na, no? Makapag-experience na sa ating youth camp. Talagang masaya doon, may mga games, talagang mga heavy games, no? Heavy games kasi bola doon ang laki. Alam nyo yan, yung parang volleyball siya, pero yung bola. Yan, kaya mag-i-enjoy po kayo doon. Welcome po sa ating youth camp sa Sambales. Okay, next page po. Yan, Jackson Church outing sa ating April 30 to May 1. Welcome po rin doon. I mean, tayo doon pwede sumama sa ating church outing. Kontakin na naman po si Pastor Ray. Ano po, may nalagyan po Hello po. So, prior po sa ating church outing, so napagpindigan po ito ng council. So, hindi po ito, hindi na po ito talaga church outing. Ibig sabihin po wala na itong outing. Joke lang. Ito po yan po, church leaders family outing. So, sad to say, yung mga kabataan po natin, 17 years old, pababa, na wala pong gabay, ng magulang at guardians, ito po ay inalis na po muna natin sa mga sasama. Pero, babawin po kami dahil magkakaroon po kayo ng separate outing para po ito sa mga Victorian Bible School teachers na mag-serve sa ating Victorian Bible School. Yung mga teachers doon, lahat ng magkakaroon po kayo ng separate na outing. So, okay po ba yun? Huwag po kayo magalit sa amin, ha? Okay. So, ito po yung gaganapin sa April 30 to May 1. Okay? Pasensya na po kayo talaga dahil medyo ang ating mga budget ay medyo pinipigray natin. Okay? And, so yun po yung status ng ating church outing. Continue to pray po sa ating budget. And yung sa iba sa batch naman po, humihingi po ako ng paumanhin dahil nakapagsabi po ako last week na iikot po kami ng Friday. Pero po kasi ay tinatapos ko muna yung schedule ng mga interview ng ating pong mga scholars. Okay? So medyo nabibisi po ako doon dahil meron yung conversation namin nila Sister Ann para mag-plan ng schedule ng ating mga scholars. And at this moment po, nag-request si Sister Ann kasi nga nabanggit ko sa kanila na merong anniversary sa Sitio Malabon at hindi magiging available yung iba dahil yung ibang scholars ay nandoon gaya nila RJ, nila Brother Almer. So, nag-request na lang po si Sister Ann na alam ko na yung magiging interview natin. So, yung mga colleges po, college students, so, tapos po na yung worship service, magkakaroon po kayo ng interview with the Nagar Baptist Church at 1 o'clock. Okay? Huwag niyong kalimutan magsabi ng lighters. Hindi natin na. And, meron din po kasi idadagdag doon na hindi nasama sa nakaraan. Gaya ni Justin, Yuan Mendoza, si Princess Makapanas, and Ella Dalida, plus si Eric na mga hindi nakarating po sa kanilang original schedule ng kanilang interview. So bakit po natin minamadali ang schedule na to, ang interview na to? Kasi ang gusto nang mangyari,
ng Napier Baptist Church ay matapos ang interview within this month. Okay? Kasi nga gusto na nilang ma-post sa bulletin board ng Napier ang inyong mga mukha. Okay? For your information po, no, sa ating mga scholars, the Napier Baptist Church is trying to do, no, pinagpaplanuhan talaga nila yung future ng mga magiging scholars talaga. Then, sabi ni Sister, and they're planning to post yung inyong mga mukha sa bulletin board ng Napier para ano, mahanapan po kayo ng individual sponsor. Okay? So, halimbawa, may nakakita na member ng Napier at makita kayo, eto, I will choose this young people na ma-sponsoran. Okay? So, continue to pray po dahil yung blessing na natatanggap natin, meron pang kasunod niyan, meron pang mas marami pang darating. Okay? Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. And gaya na nasabi ko, tatapusin ko lang po yung interview, schedule ng interview ng mga scholars natin. Then after that po, pamimigay na po kami ng waiver sa ating para sa mga iba sa magsasama sa camp. Okay po? So, maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Alam ko po na medyo naiinip na kayo. At saka hindi ko na rin po sinabayan yung pag-iikot ng mga politician. Pagkama din ako tumatakbo eh. Okay? Mga sabihin sa basta anong number sa balaw anong number mo? Okay? So, hindi ko na sila sinabayan. So yun po, maraming salamat po sa inyong pag-unawa and darating po tayo sa ating Sambales. And ang priority po natin sa iba, syempre po yung mga first-timer, yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, yung mga tinatarget natin. Ngayon, kung ayaw nila, tsaka yung mga backsliders daw. Okay? Kung meron po kayong kilala, the backsliders, hugutin po din natin. Okay? Hugutin natin sa dilig. Okay? And another thing po, yung ating mag-sport fest, May 19 to 21. So, I'm calling the attention of our players ng Gangsing. So, one of these days, mag-schedule po tayo ng practice day. Okay? Baka po kasi mamaya, pag nagkaroon na tayo doon ay paggulungan tayo sa court. Dahil hindi na tayo halos makatakbo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor Ray, sa ating karagdagang announcement. And I hope na naunawaan naman po na lahat. Kaya naman, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At inaantayahan ko po ang ating senior pastor na Poging-Pogi. Sige po, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng senior pastor. Brother LJ, ang isang kasalanan na hindi ko pwedeng pagkawarin na nagsasabi na kasi nungaling. Okay? So, meron lang po ko idadagdag dun sa ating mga scholars. Ewan ko kung matutuwa kayo malulungkot. Kasi, bakasyon di ba? Sa mga elementary, junior high, senior high. So, wala na. Malungkot talaga kayo. Pero, ito tama ba? Magandang balita. Sorry. Kahit bakasyon na, meron pa. Okay. Kasi nga, yung mga colleagues na scholars, bakasyon yung mga high school at elementary, sila meron pang pasok. Kaya ang napagkaisahan dun sa New Zealand ay ipagpatuloy pa rin. So, ayan gandang balita po yan. Okay? So, tuloy nga po na napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ano pa ba yung mga
So kung naka-schedule po kayo for interview, tiyakan nyo makarating po kayo. Para sa ganun, yung pong mga information na kailangan ibigay, may ibigay na para mag-injan din tayo. Amen po ba? Kasi meron po silang ginagawa na proseso na ang tingin ko lang, sa tingin lang na mukhang magdadagdag pa sila. Tama po ba? Pagka ayos yung ginagawa natin ngayon, ayos, on time palagi tayo sa pagbibigay ng informasyon, malaki ang tsansa na yung bilang ng ating mga scholars ngayon ay madadagdagan pa. Hindi sa school yung mga ating students. So, yun po yung blessing na ating po minalali ng Panginoon at ating naman po ang tawag po ito ay sikapin, sinupin natin na kung tayo mali sa mga natawag na mga requirements na kailangan natin ipasa. Meron tayong mga kasama na wala na yung dito. Kapag nagpagal, kapag nagpagal. Di ba nakakawin mo lang sa probinsya dahil sa nakaraan sa mga nasana? Dito po, yan na po na akin po may connect, ang akin po cellphone. Meron akong announcement sa clinic kaya lang nawala sa isip ko. Okay, so yun. Naalala ko na. So, meron po akong gustong balita sa inyo na nung nakaraan linggo, meron po akong inattenda ng isang church na nagpagawa ng kanilang family camp. At nakita ko po na, ganito pa rin ang family camp nila. Yung Diyos nila at yung Diyos natin, iisa lang. So, pwede tayo humingi sa Diyos nila, sa Diyos natin, na next year, magkaroon din tayo ng family camp. Ayaw nyo eh. Ayan. So, yun po yung ating dadalangin na next year, tayo po ay magkakaroon din ng ating family camp. Sabihin, pag mula kay Lolo, kay Lola ST, hanggang kay
Kuya DJ, ay magsasama-sama tayo ng 3 araw at 2 gabi. Kailan po yung pastor? O di kataon natin na Semana Santa. So wala na tayong 7 last words. Doon na tayo pupunta sa Hamsari. Okay na ba sa inyo yun? So it is something na atin kong aabakan nang sa ganon ay maisama natin sa panalangin at maihanda natin yung ating pamilya na meron tayong family. Okay? Hindi ba? Tayo po isaglit na umumo at pakiisa sa tiwa ng pananalang. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, kami po ay muli lumalapit po sa inyo bilang mga anak ninyo. Kayo ang aming Ama at kami naman ang inyong tuturuin ng mga anak nyo, namin ito sa lupa, kailangan po ng God Almighty Community Church International Ministries. Kami po ay narito ng pangunahin at nagsusumikap kami na maging tanging naglan ay upang sambahin namin kayo ng sama-sama. Kayo ang aming kinikilalang Diyos at wala ng iba pa. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Kayo ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo ang Diyos na nagmamahal, nagpapatawad. Kayo ang Diyos na mahabagin. Kayo ang Diyos na puno ng biyaya na inyong iniuulan sa amin araw-araw. Kayo ang Diyos na nagkatawang tao at nag-alay at naghandog ng iyong buhay upang kami sa aming mga kasalanan na dapat mapagparusahan sa lugar ng impyerno ay inyong iligtas at inyong kakain patungo sa inyong kahinan sa langit. Panginoon, nagpapasalamat po kami kapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng kalayaan ito na kayo ang sambahin. Samantalang may mga lugar kung saan ang pagsamba sa inyo ay isang privilege. Panginoon, nais namin samantalahin ang pagkakataon ito na hindi lang po kayo itaas, kundi kayo ang aming ilalang Diyos at Hari ng ating buong mga. Maraming salamat po, Panginoon. Ang muli, ang inyong salita ay maipapahayag sa aming kalagitnaan. Ang inyong salita na walang iba, kundi ang pagkain ng aming mga kaluluwa ay muli aming matatanggap sa mga susunod sa amin. Dalangin namin ba ng Espiritu na kayo magbigay sa amin ng talino, magbigay sa amin ng kakayahan na ang salita ng Diyos ay amin po hindi lang matanggap, hindi naman maintindihan, kundi sa lahat maging bahagi ng ating po mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming pinagkaisahan panalangin ng ngalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa sabi ng Amen. Pwede po para po natin ang Panginoon. At may pumalang ito, ang mensahe po ng Panginoon ay meron pong pamagat na bitter or better. Pag sinabi yung bitter, ano po ibig sabihin nun? Sa Tagalog, mapait. Okay? Pero pag naging damdamin yun, anong tawag ito sa bitter? Masama ang loob. Okay. Hello? Naranasan niyo bang sumama ang loob niyo? Yes.
maging bitter. Ngayon, magpipili ka tayo kung yung sama ng loob ang magwawagi o tatalunin natin sa pamamagitan ng pagiging mas maigi sa English ay better. Dito po sa unang sa aklat po ng Santiago sa Wika English by James chapter 1 verses 2 to 4, ang sabi po ay ganito: Consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, we should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given you. Tuloy ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito po ang mensahe niya. Bitter or better? The right response to life's problems. Sino po dito ang merong problema? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas yung umaling. Bakit? Kapag doon sinasabi nyo nila, Pastor, wala akong problema eh. Ganon? Kasi ang meron ako, maraming problema. Tama ka. Diba? So, hindi kasi nungaling. Nagsasabi ka lang na, totoo. Okay, so ang ating buong paksa ngayon ay patungkol ko sa mga problema. Yan ay isang bagay na at nakakapanghina ng kalooban. Ano ba, Pastor, ang dapat na maging tugon kapag ka nahaharap sa ganyang sitwasyon? Okay? Meron po sa atin na kapag may problema, ano ang ginagawa? Nagbubukas ng cellphone. Yan. Tapos ay magpupunta sa apps, ang tawag ay horoscope. Yan. Pagkatapos ay aalamin kung ano ang kanyang kapalaran sa araw na ito. Kapag ka ang kapalaran ay maganda, ay lumalakas ang kanyang loob. Kapag ka ang kapalaran niya ay hindi maganda, binabat yung cellphone. Bigyan ang cellphone ka. Bakit? Kasi doon, dati, yung horoscope, nasa Yahoo yan. Kung hindi nasa magazine, ngayon, multimedia na. Kaya, kahit sa cellphone, meron yan. Pero, yan ba dapat ang ginagawa ng mga Kristiyano? Okay? Baka meron pa sa inyong gumagawa niyan. Ang horoscope ay kasinungalingan. Okay? Bakit? Ano ba yung horoscope na yan? Sabi nila, yung mga bituin na nakikita nyo sa langit, pagka nakapwesto yan ng ganito at nakapwesto ng ganoon, naaapektuhan ka. Kaya, ano ang gagawin mo? Alamin ko ang pwesto niyan ay maganda o kaya ang pwesto niyan ay hindi maganda. Pag maganda, arriba. Pag hindi maganda, doon ka na sa bahay muna. Bakit? Baka makasalubo ka na. Ang tawag doon? Letter M? Pag sa monster, pastor? Malas. Kaya doon ka na sa bahay. Ay, wala.
isang problema na sa horoscope. Yan. Hindi ba naman, lalo na sina nanay, sina mami, kapag may problema, saan pupunta? Ha? Tama ka. No? Manghuhula. O di kaya ay, andun siya, kay, papaayos ng buhok. At habang inaayusan ng buhok, at habang minamanicure, at habang kung anong ginagawa sa kanya, ang tawag doon, nagsisipimiento doon sa nag-aayos ng kanyang buhok, o kaya ay nagmaman. At mula po sa mga tao yun na nakinig sa kanya, papaluhan mo siya. Ang kadalasan ang palo ay sablan. Kasi nga, hindi sila mga professional na counselor. Kaya ang mga sinasabi nila, subukan nyo pumunta kayo sa isang pablo. Lalo-lalo na kahit di salon. Ito ba, ano ka lang, kung punta sa di salon, okay yan. Pero kung hindi naman, inantay mo. Okay? So, yan ba God's way? So, ano ang God's way? Ang God's way, simple lang, ano? Okay? Ang God's way ay ito. Ang God's way nasa Psalm 119, verse 105, ang sabi ay, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang gagawin sa atin, kapag tayo po ay nakaharap sa mga problema na nagpapasama ng loob natin, para naman huwag sumama, kundi ay maging mas maigi, ay ang salita ng Diyos. Itong si Job, isang tao na sinubok ng Diyos. Ang naging kanyang konklusyon sa pinagdaanan mo niya sa Job chapter 29 verse 3 ay ganito, When his lamp shone on my head, and by his light I walk through darkness. Ang salita ng Diyos ang nagsilbing gabay para po sa kanya. At dito nga sa binasa natin kanina, sa James chapter 1 verse 2 and 3, nasabi po ay, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Okay, ulitin ko ha. Sabi ko dito, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Okay? So, kung ganun pala, ay wala. Okay. Huwag na siguro. Ito lang. Okay. Meron pong 4 biblical facts about life problems. 4 lang naman. Okay? So, hindi ko sinabing 100. Sa dami ng problema natin, iwikan po natin yung 4. Ano po ba ang katangian ng mga problema lumarating sa atin? Ang sabi po ay, una, ito ay hindi maiiwasan. Ibig sabihin, kapag wala kang problema sa buhay mo, hindi ka, tao. Ano ka? Hindi ka tao. Kung wala kang problema,
magaling ka umilag. Pero, kung talagang magaling ka umilag, mayroong pagkakataon na wala ka ng magiging na magagawa. Pagkatapos nga dito sa James chapter 1 verse 2, when troubles of any kind come your way, darating po yan. Mga bata, kahit bata ko kayo, pero kayo problema, di ba? No? Pero alam ko, nabawasan ngayon. Wala na assignment, project, wala na isip na madaling umaga, at saka lakad pa uwi na nakakapagod at kung ano-ano pa. Yan, nabawasan na. Dahil wala na paso. Okay? Pero may problema pa. Natanggap niyo ba yung report card niyo? Nakuha niyo na? Ha? Pinakita niyo sa nanay tatay niyo? O ikinataro niyo ba? Kaya nang ibibigay yun? Pagka malamig na ulo, itabay at kakanin, kaya tempo ako ng pastor. So, problems are iniibato. Masasalubong mo yan sa buhay mo. Ano mang ilag ang gawin mo, makakaharap yan. Problems are iniibato. And ano sabi rito? No? Sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. When you say, sabi natin, Panginoon, eto, sa mundong ito, bahagi na ng buhay ng tao ay problema. So, okay? So, in short, maganda nga kasi, ano ba katapat ng problema? Solusyon. Tama po ba yun? Okay? Ayan, dahil lang sa problema pa tayo, tingnan natin ang isa pa. Okay? Ano po yung isang problema pa tungkol sa problema? Dumarating siya sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Unpredictable. No? Parang panahon. Ngayon, ang init-init, maya-maya ay umuulan. Kanina ay makulimlim, maya-maya ay pag-ulan. Diba? So, ganun po ang problema. It is unpredictable. Kahit sabihin natin proactive tayo. Ano ba yung sabihin ng proactive? Inaalam mo na ikaw ay sa ganitong araw, sa ganitong oras, sa ganitong panahon, ito ang mga problema na makakaharap mo. Kaya dapat maghanda ka na ng solusyon. Yan po ay ang pagiging proactive. Kasi nga tayo, lagi natin, kapag nandiyan na yung problema, saka tayo naghahanap ng solusyon. Dala niyo ba si Judith? Dala na si Judith? Okay. Judith yun. Judith. Isay na lahat. Katapusan. Mga bayarin. Magtawagin. At based yun, napagkahandaan mo na. Paano kung halimbawa, ikaw ay may naramdaman ganito, tapos pumunta ka sa ospital, pagkatapos nagpasuri ka, nagpa-check up ka, at sinabi sa'yo ng doktor, ang mga ganito, huwag po kayo magbibigan. Ang sakit ninyo ay maluwag. Dalawang buwan na lang, ang itatalag nyo sa mundo. Ha? Unpredictable. Hindi inaasahan. Yan ang problema. Hindi mo, malusog ka, malakas ka, tapos pagpunta mo sa doktor,
para sa check-up ay masamang balita. Unpredictable. Pangalawa ay variable. Ano po ibig sabihin po ng variable? Ang ibig sabihin po ng variable ay sabot sa rate. Okay? Yan. Lalo mga nanay, mga lola, may problema ang kinakaharap. Meron pang susunod pa. At meron pang nasa kanan, meron pang nasa kaliwa. Tapos meron pang nasa taas, meron pang nasa baba. Pang-bigilang mga problema yan. Bawat limunin mo kung saan, meron. Ano masasabi ko yan? Ang katulad ko, welcome to the real world. Welcome po. Dahil yan ang buhay natin ngayon. May sabot sa rin. Well, hindi lang ngayon. Kahit noon pa. Yung panahon ng mga apostol. Sumulan po ito, aklat ng Santiago na kapatid ng ating Panginoon Kristo, nararanasan na po nila. Ang problema ay samot sa. Okay? Now, tingnan pa natin ang isa pa patungkol sa problema niya. Okay? Sabi ko dito sa James chapter 1, verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. So, ito maganda rin na rito sa problema. Meron pala binibigay na dahilan ang Diyos. So, may purpose ang Diyos kung bakit ang pinapahintulot na tayo po, mga bata, mga kabataan, mga katandaan, mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, tayo po ay pinapayagan ng Panginoon Diyos na makaharap natin ang mga problema ito dahil meron po siyang dahilan. Hindi yan tsamba lang. Na-tsambahan ka ng problema. Walang problema na tsamba. Sabi sa mga nakasulatan, ang mga problema dumarating sa atin, pagamat ito ay sabot-sari, pagamat ito ay hindi mo unpredictable, hindi mo mag-predict, tapos ano pa, hindi mo siya maiwasan, inevitable. Ang maganda ko ito, mayroong purpose. Mayroong purpose. Okay? Na, sabi po ito ni James ay, knowing that the testing of your faith produces patience. Okay? Ano po ba yung sabihin ng salitang patience? No? Pag-tiis. Kasi meron po isang lalaki. Meron siyang nililigawan sa babae. Okay? At habang nililigawan niya po isang babae nito, ang lagi sinasagot sa kanya, patience. Isang taon na niya nililigawan, ang lagi sinasagot sa kanya, patience. Dalawang taon na, ang sagot pa rin ng babae, patience. Babae, 5 taon na niya nililigawan, ang lagi sinasagot sa kanya, patience. Sabi niya, 5 taon na kita nililigawan eh. Ang lagi sinasagot mo sa akin, patience. Ano ba yung sabihin sa ng patience? Mag-iis? Sabi ng babae, hindi. Pasensya ka. Hindi kita gusto. Joke lang. Okay? Pero baka mga boys, may sumasagot sa inyo ganyan, ha? Alam nyo na yung sabihin nun. Tigilan nyo na. Dahil pasensya ka. Okay? Basti. Okay?
So, it produces patience. Yun ang gusto mangyari ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi, sa panahon natin ngayon, lahat instant. Diba? Gusto mo magkape? Yung na kinakailangan ng pakulo ng brood, kailangan ko lang may mainit na tubig, tapos may 3-in-1. Dati nun kasi, magtatarip ka, aanihin mo yung kape, bibilan mo yung kape, tapos gigilinin mo yung kape, tapos pakukuloan mo yung kape, saka mo ngayon maiinom. Ngayon, hindi ka na kailangan magtanim. Hindi mo na kailangan anihin. Hindi mo na kailangan ibilan. Hindi mo na kailangan durugin. O, punta ka na sa bilang kanto, bili ka. 3-in-1. Kaya 3-in-1 niya. Double pa. 10 piso. Incheck. Incheck. Pinakailangan ka rin. Hindi ka na lang. Well, pamalawa ng tubig. Ngayon, pagka gusto mo kumain ng mami, noon, pumunta ka pa sa palete, bibili ka ng noodles, at saka ng mga pang-isa, at mga ganito, kailangan mo ng kawali, kailangan mo ganito. Okay? Ngayon, kailangan meron kang lutuan, tapos meron kang kalderong maliit, tubig, pag kumulo, lagay mo na yung laki ni mami. Pagkaraan ng 3 minuto, meron ka ng hinihigo at meron ka ng sinisip-sip. Mami, instant. Yung iba, gusto rin instant boyfriend, saka instant girlfriend. Okay? Ha? Oo. Dati noon, pagka gusto mo ng pantalon, papatahi ka. Ngayon, hindi ka naman papatahi. Punta ka lang sa Uniqlo, yung pera ka, bili ka, sukatin mo, pantalon ka na. Instant. Okay? Kapag yung gusto mo, hindi mo kaagad makuha at